Malaking desisyon ang pag-aasawa at sabi nga nila, nagkakaalaman lang ng tunay na kulay kapag nagsasama na. Yan ang kwento ni Hannily na nababahala na raw sa pagiging mama's boy ng kanyang partner. 2 taon nang nagsasama sina Hannily at ang kanyang mister. Pero madalas daw nawala itong trabaho. Lagi na lang po siya humingi ng pera sa mama niya. Ito naman po mama niya, nagbibigay din po. Nakokontrol na po kami ng mama niya kasi siya po nagpapadala sa amin, siya po sustento. Hinahawakan niya na po kami sa leeg. At tuwing may problema silang mag-asawa, lagi raw to the rescue ang kanyang biyenan. Kapag nag-aaway po kami, itong asawa ko po, lagi po siyang kumukontak sa mama niya. Magkukwento po ng pinag-aawayan namin. Minsan kahit kasinungalingan, sasabihin niya, nagsusugal daw po ako, imbes sa pangkain na lang daw namin, pinagsusugal ko po. Ang ganung mga paninira po. Kinukumbinsi pa nga raw ng kanyang biyenan si Mister na tuluyan na siyang hiwalayan. Lagi niya pong sinasabi na umuwi ka na lang sa Isabela. Alagaan mo na lang anak mo doon, yung anak mo sa una, napabayaan mo na, iwan mo na lang yung asawa mo. Ilang beses daw sinubukang komprontahin ni Hannily ang kanyang mister tungkol sa pagiging mama's boy nito. Pero lagi lang daw itong nauuwi sa hiwalayan. Sobra pong nakaka-depress. Kasi po parang wala na po kaming kalayaan, lalo po sa pagdedesisyon. Lagi po siya nakadepende sa nanay niya, kung ano sasabihin ng nanay niya. Umaasa pa rin daw si Hannily na magbabago ang kanyang kinakasama. Pero kung hindi, mapipilitan daw siyang putulin ang kanilang pagsasama. Mahirap po makisama sa taong ganun na lang po. Hindi po marunong magsumikap, wala pong plano sa pamilya. Paano lang po pagka wala na po yung magulang niya, paano na lang po ko, paano po yung pamilya namin. Wala po siyang alam na trabaho, wala po siyang alam na diskarte. Tumatanda na rin po siya. May payo naman ng eksperto para sa mga nakararanas ng pinagdadaanan ni Hannily at ng kanyang mister. Yung nanay mo is very good to be there. Hihingi ka ng advice, pwede. Hihingi ka ng konting tulong, pwede. Magtulong sa magpagbantay ng mga bata, pwede. Pero kung magdesisyon para sa inyo, mas mabuti kayong dalawang mag-asawa. Kasi kayong dalawa yung team dito. Huwag mo nang mag-give up. Magpa-counseling sila. Dahil mas mabuti na yung may isang third party na magpayo sa kanila anong mas mabuti. Nakasanayan ng mama's boy na ang mama niya ang magdedesisyon. Kung puputulin mo yan kaagad, mahihirapan din yung asawa mo. So dahan-dahan, hopefully, makikita niya ang importansya ng marriage, makikita niya ang importansya na silang dalawa mag-asawa ang magdedesisyon. Daming reaction dito. Lean-in pa lang eh. Lean-in pa lang. Parang patakbo na nga ako. Go! Mami! Ako naman, kahit nakikinig si Mami, kung nanonood ka, si Boyet and my brother, Boyax, I would always say na mama's boys sila. Because Mommy used to be, nung naintindihan ko na ha, dati, umaaray ako dyan, na parang gusto sinasabi kay Boyet, ano ba naman lahat na lang ng kailangan mo, lahat ng gusto mo. Ay, hindi niya yun sinasadya, na parang magsasabi ka kay Mommy, magsusubukan kay Mommy, lagi na lang nung bata-bata pa yung marriage namin. Tapos, yung inintindi ko, hindi naman, yung asawa ko naman, hindi naman siya needy, hindi naman siya, why does he want? And tapos nilagay ko yung sarili ko na paano kung anak ko si Boyet? Siyempre gusto ko rin magsabi siya sa akin kaysa hindi magsabi. Nung naintindihan ko, si Mommy kasi used to work a lot. Si Papa piloto, so lagi siyang wala. Ang form of love niya sa mga anak niya ay showering them with the gifts, what they need to provide. Ganon si Mommy. Ako, nagre-repel sa akin yun kasi breadwinner ako. So may pride ako, Mommy, na wag na muna tayong tumanggap ng tulong. Hayaan muna natin tayo munang dalawa. Until na-realize ko na ito na nga yung time ni Mommy na nakakasama niya yung anak niya. Kasi matanda na si Mommy at that time. Ito na yung pangbawi niya kay Boyet. Ito yung pagpapakita niya ng pagmamahal. Bakit ko tatanggalin sa kanya? So mula nung nagsabi lang ako, Mommy, okay lang po ba? Pag ganito po, pwede po bang ganito? Kasi ganito po yung nararamdaman ko. Nung nagkaroon kami ng open communication, mas madali na kasi si Mommy would ask me and I feel very, I appreciate it very much when she would say na, Dims, okay lang ba na bilhin tong ganito para sa mga bata or para kay Boyet? Okay lang ba? Na, yes, Mommy, okay lang po. So, nagkaintindihan na kami sa ganun.
Ang ganda naman kasi open yung communication ninyo. Kaya tanong ko kay Maui, parang gaano kadali ba sa'yo i-bring up siguro sa asawa mo, halimbawa kung meron kang ganong klaseng nararamdaman, yung ganyang klaseng open communication? I think kasi in a marriage is very important to have an open communication kasi if you don't express, how would they know? Paano nyo ma-address na may issue? Kasi mangyayari, may ipon at may ipon. So something like that is something that I think should really be addressed. Kasi pag dinrag mo, baka mas lumalim yung mga misunderstandings, di ba? Pero tulad ng sinabi ni Mama Dibs, naisip ko rin kasi I'm very close to my boys. So iniisip ko in the future, paano rin kaya ako? So you cannot really blame them, di ba? Parang kasi baka mamaya ako rin ganun in the future. But knowing this, ngayong alam ko na, I'm sure in the future, mas magkakaroon ako ng sense of awareness sa sarili ko. O, itong mga boys, habang pinapanood nyo, meron ba kayo, napaisip ba kayo tungkol sa relationship ninyo, halimbawa sa nanay ninyo, or yung magiging relationship ninyo sa mga anak ninyo? Ay, ano ba naisip nyo nung pinapanood nyo ito? I think kailangan talaga i-define kung ano yung mama's boy. Kung, I don't know, maganda lang yung relationship with your mom versus mama's boy na mama's boy. Okay. Diba? So feeling ko sa may gitna ako, diba? Kasi maalaga talaga yung mommy ko. As in even until today, diba? Kahit hindi ko if I don't ask for anything, papasok pa rin siya at gagawin niya yung mga kailangan mangyari sa buhay ko. She'll push me in the right direction, things like that. Diba? So shout out din sa mom ko. So definitely may konting dependency din sa mom ko, diba? At kaya ngayon, parang yun din yung nahanap ko in a partner. Na medyo ganun din yung katangian niya. At mahirap pantayan yun. Oo, mahirap yun. So meron din kailangan ding tandaan ang mga lalaki. Sa akin ang naisip ko while watching, saka while listening to you girls kanina, na-realize ko, while it's important to maintain a healthy relationship with the mom, even yung partner nyo, maganda din yung relasyon sa nanay, I think ang gusto ko din pagtunan ng pansin is yung relationship ng mag-asawa, ng mag-partner. Na parang importante din na ma-establish nyo sa sarili nyo that you can be open to each other. Na kung merong problema, kaya nyong pag-usapan, na kahit sa inyo munang dalawa, kinakailangan ng outside factor, dapat maging open din yung isa. So both sides. Oo. Meron kaming term na ginagamit, yung separate togetherness. Parang yun yung pinaka-ideal sa lahat ng mga mag-asawa. Kahit na mama's boy man o masyadong close-knit yung pamilya. Parang yung idea na individual ka, pero magkasama kayo. Pero wag mawawala yung pagka-individual mo. So, parang whether mama's boy ka or independent na tao ka, dala mo yun eh. Ganun ka lumaki. Pero ipadadalin mo yun dun sa inyong bagong pagsasama. So, paano ba mangyayari yun? I think, natumbok nyo na eh. Una, yung self-awareness. Si Maui, sabi niya, napaisip tuloy ako paano yung mga anak kong paglaki ko, ganun din ba? So, yun. Kailangan maging aware. Baka meron din akong kailangan ayusin sa sarili ko. So, self-awareness is one. Number two, yung communication. Kasi, baka hindi rin alam ng asawa mo na nagiging factor na pala yung kanyang pagka-close sa mami mo. Pag-usapan, di ba? And I think the third is yung compromise. Like yung ginawa ni Dimples, di ba? Ngayon, titignan nyo kung saan ka aatras, saan ka aabante. Ganun din tuloy ang ginawa ng mother. Yes, she's the best. Shout out, Mommy. Yan. So, I think mapapag-usapan, pero thank you din dun sa ating case study kasi naging bukas siya sa kanyang experience. At isa talaga itong bagay na very particular sa ating mga Pinoy kasi napakamalapit din tayo talaga sa mga nanay at yung ating family ties ay sobrang strong. Okay? So don't forget, hindi po yung tao ang masama inyo kung hindi yung sistema na pinanggalingan niya o yung relasyon na pinanggalingan niya. Tapos, tignan nyo, kilatisin ninyo at siguradong may solusyon. Oo. Thank you, Mommy, sa payong kapatid. Ako lang, na-enjoy ko segment na to. Parang napaproseso yung mga emosyon ko eh. Dapat dito nakikinig tayo. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.